What up? I'm back again for a second video on Friday. I believe that'll be y'all Saturday morning, but I wanted to release this because I'd been wanting to do this for a while. It's a little mini documentary on Sinulog, and I was actually in Cebu City. I love Cebu. In 2023, in January, for the 2023 Sinulog. And I got to share in some of the street parties and stuff and see the preparation and everything that went on for Sinulog. But I didn't really get a chance to know the history and why it's celebrated. So I wanted to do this documentary so that I can learn about Sinulog, and you guys can maybe see some of the pictures and videos I took while I was there. I'll try to incorporate those into the video as we're going along. All right, let's do this together. I'm excited to learn the history of this fantastic festival. That artwork is incredible. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Maglakbay tayo sa masayang mundo ng Fiesta ng Sinulog Santo Niño. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, ang magandang lungsod ng Cebu ay nagiging masigla at puno ng kultura at relihiyosong pagdiriwang. Parang buong lungsod ay nabubuhay kasama ang mga kulay, musika at sigla. True. Lahat ay nakatuon sa pagsasaya para sa Santo Niño, isang minamahal na simbolo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ngayon, abangan mo dahil ito ang twist. Ang fiesta na ito ay hindi lamang malaki. Ito ang pinakamalaki sa buong Pilipinas. Makapaniwala ka ba? Taon-taon ay nag-aakit ng libo-libong tao mula 1 milyon hanggang 1.5 milyong katao. Iyan ay napakaraming mga masayang mukha na nagtitipon upang magsalo-salo at magsayan sa diwa at kahalagahan ng pagdiriwang. Pero teka, mayroon pang iba. Bukod sa magagandang relihiyosong seremonya, ang fiesta ng Sinulog ay kilala rin sa kanyang mga kakaibang street party, the night before and the night of the main. That was mainly the part that I was involved in. Where we stayed was, we were staying at a condo close to Fuente Circle, which is off of Osmeña Boulevard there in Cebu City capital site. And that was a main parade route, and there were the streets were shut down. So we weren't able to really travel very easily to get anywhere, and plus the number of people that were there, it was almost impossible to travel to any of the events. But the 2 nights before and after, the street parties were amazing. We were able to just walk out of the condo, walk right into a massive street party, and then just enjoy the festivities that were just, the energy was so incredible and happy. And I'm going to probably put some pictures and videos up there for you while I'm talking about this, but I just enjoyed it so much. Everybody was, it was just fantastic energy. I really want to go back and experience it again after I see this video and understand it better. So, maybe when Christian and I go back, we might try to align with the Sinulog that's going to come up whenever we go so that we can experience it and I actually get to know what I'm celebrating. Festival, ang mga kalye ay nagiging masigla sa sayaw, musika at enerhiya na hindi mo matatanggihan. Kaya't hindi katakataka na tinatawag nila itong pinakamalaking fiesta sa Pilipinas. Ngunit saan nanggagaling ang nakakaakit na sayaw na ito? Tanong ninyo. Well, ang alamat ay nagsasabi na ang pangalang Sinulog ay nagsisimula sa salitang Cebuano na sulog, na nangangahulugang tulad ng galaw ng tubig. At kung ano pa ang nakakaliw ay ang katotohanan na ang sayaw ng Sinulog ay hindi lamang isang simpleng pagkilos ng mga paa. Ito ay isang sayaw ng panalangin, isang magandang parangal sa Senyor Santo Niño, ang Batang Jesus. Ang mga nagtitinda ng kandila sa basilika, ang kanilang mga boses ay bumubulusok sa awit habang sila ay nagtatanghal ng tradisyonal na sayaw habang binibigyan nila ng ilaw ang mga kandila para sa kanilang mga customer. Ito ay isang tanawing dapat panoorin, puno ng paggalang at ligaya. Ngayon, pag-usapan natin ang kasaysayan. Alam mo ba na bago pa dumating ang Kristyanismo sa mga baybayin na ito, ang mga masiglang Cebuano ay sumasayaw na ng katulad ng mga hakbang upang parangalan ang kanilang mga animistang idolo. Ito ay isang patunay na matibay na espiritu ng tradisyon at kultura na dumadaloy sa dugo ng mga Pilipino. Ngunit narito kung saan ang kwento ay tumatagal ng isang twist. Noong si Ferdinand Magellan ay nagregalo ng larawan ng Batang Jesus kay Harahamihan ng Cebu, ngayon ay Cebu,
noong 1521. Hindi niya alam na nilalagay niya ang entablado para sa mga siglong selebrasyon. Ang milagrosong larawang ito ay natagpuan ang tahanan nito sa Basilica Minor del Santo Niño, kung saan ito ay patuloy na pinagpipitaganan hanggang ngayon. Sa kasulukuyan, ang Fiesta ng Sinulog ay hindi lamang isang pagdiriwang ng sayaw. Ito ay isang pagdiriwang ng pananampalataya, pagkakaisa at paglalakbay ng mga Pilipino tungo sa Kristyanismo. Ito ay isang paalala na kahit saan tayo nagmumula o anumang mga paniniwala natin, tayo ay nagkakaisa sa espiritu ng pag-ibig at pagtatanggap. Noong March 16, 1521 at si Ferdinand Magellan, ang mapangahas na manlalakbay, ay tumapak sa mabuhanging baybayin ng Cebu. Handang iwan ang kanyang marka sa kasaysayan. Sa tapang ng isang tunay na pionero, itinatanim I actually got to go to Lapu-Lapu and see the cross that was raised that day by Magellan. It was incredible to be there and be somewhere that had 500 plus years of history. You could just feel the history around you when you were there. It was just an incredible experience. niya ang isang krus sa lupa, itinutuhog ang kanyang karapatan sa lupa sa pangalan ng Espanya. Ngunit hindi nagkaroon ng dala si Magellan ng walang kasama. Nagdala siya ng isang mahalagang regalo, isang larawan ng batang Jesus, isang simbolo ng pag-asa at kaligtasan. Sa pag-aalay ng banal ng alindog na ito kay Raha Humabon, ang pinuno ng pulo. Mayroong nangyari kahanga-hanga. Lubos na antig si Harao Mamay ang reyna sa kanyang ginawa at inahahayag ang Kristiyanong pananampalataya ng buong tapang. Bilang parangal kay Juana, ang ina ng Charles I ng Espanya, tinatanggap niya ang pangalang Reyna Juana, ang kasama ng mga pinuno ng pulo at mga 800 na katutubo. Nagtungo sila sa isang paglalakbay ng spiritual na pagising. Ngunit narito kung saan kumuha ng nakakaaliw na pag-ikot ang kwento, ay naging inspirasyon para sa isa sa pinakamamahal na tradisyon ng kulturang Pilipino, ang mga sayaw ng sinulog. Ang mga buhay na pagtatanghal na ito, na puspos ng enerhiya at pagnanais, ay nagpapalabas ng pagdating ng mga Espanyol at ang pag-aalay ng Santo Niño kay Reyna Juana. Pero teka, mayroon pa. Isa sa mga pinakahanga-hangang tema sa mga sayaw ng sinulog ay ang pagkakahawig ni Reyna Juana na yumayakap sa Santo Niño sa kanyang mga bisig. Ginagamit ito upang basbasan ang kanyang mga tao na kadalasang pinapahirapan ng sakit at kawalang swerte. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng pananampalataya at paggaling, sinasama sa tila ng makulay na kasaysayan ng fiesta. Nagsimula ang lahat sa pinagkakatiwalaang tagapayo ni Raha Humabon, si Baladhay. Ngayon si Baladhay hindi basta-bastang tagapayo, sinasabing nagtataglay siya ng karunungan na kaagaw maging sa mga Diyos mismo. Ngunit nang dumating ang trahedya at nagkasakit si Baladhay, ang puso ni Humabon ay mabigat sa kalungkutan. Desperado para sa isang lunas, siya ay humingi ng tulong sa kanyang katutubong tribo. Sa isang desperadong pagsisikap upang pagalingin ang kanyang minamahal na tagapayo, inutos ni Humabon ang kanyang katutubong tribo na dalhin si Baladhay sa isang silid kung saan ang Santo Niño ay nakaluhod. Napapaligiran ng mga Diyos-Diyusan ang katutubong Cebuanos. At ang sumunod na nangyari ay magiging tanyag sa kasaysayan bilang walang iba kundi isang himala. Matapos ang ilang araw na taimtim na pagpupuyat, biglang narinig ang pagsigaw ni Baladhay at natagpo ang itong sumasayaw ng may enerhiya na hindi maipaliwanag. Nang tanungin tungkol sa kanyang bagong lakas, tinuro ni Baladhay ang larawan ng Santo Niño at isinalaysay ang isang kwento na ikinagulat ng lahat ng nakarinig nito. Nakakita raw ni Baladhay ng isang malikot na bata na tumatawa sa kanya at naglaro sa kanya gamit ang tangkay ng niyog at nag-udyok sa kanya na sumayaw. At sumayaw nga siya. Kasama ang bata sa kanyang tabi, sumayaw si Baladhay ng may grasya at kahalintulad ng daloy ng ilog mismo. Hanggang ngayon, ang iconic na 2 steps forward, 1 step backward movement ng sinulog dance ay pinaniniwalaan ng mga deboto na sariling pagpili ng Santo Niño, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya at debosyon. Guys, I had no idea this had such a rich and long history. This is fascinating to me. Hindi rito nagtatapos ang kwento, mga kaibigan. Ang ekspedisyon na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ay binumban ang katutubong pamayanan nang sila ay dumating noong April 28, 1565. Sa isa sa mga nasusunog na kubo, isa sa mga tauhan ni Legazpi ay natuklasan ang imahe ng Santo Niño sa loob ng isang kahoy na kahon sa tabi ng iba pang mga Diyos-Diyusan. Gayunpaman sa pagkakataong ito, natuklasan ni Legazpi na ang mga katutubo ay sumasayaw na ng sinulog bilang parangal sa Santo Niño. Ang mga prailing Agustinian na kasama ni Lopez de Legazpi sa kanyang ekspedisyon ay nagtayo ng simbahan
sa lugar kung saan ito nagtagpuan. Ang simbahan ay tinatawag na San Agustin Church na kalaunan ay pinalitan ng Basilica Minor del Santo Niño. Mula noong ika-16 na siglo, mayroong malaking devotion. I believe that is the church that I have been to there in Cebu City. I'd have to double check with Christian and my pictures and videos, but I believe that is where I went. I'll check and add pictures if I did. Sa Santo Niño sa popular na kabalanan sa Pilipinas, particular na sa Visayas. Ang mga pilgrim mula sa iba't ibang bahagi ng Cebu at iba pang bahagi ng Pilipinas ay gumagawa ng kanilang taunang paglalakbay sa simbahan upang makibahagi sa prosesyon at pagdiriwang. Simula noong 1980, inorganisa ng Cebu City Government ang Sinulog Festival at kalaunan ay nagbigay din ng insentibo sa mga tribal dance group. Ang unang Sinulog Parade ay ginaganap noong 1980 na inorganisa ni David Odilao. Oh, wow. Noon ay Regional Director ng Ministry of Sports and Youth Development, kung saan ang Sinulog ay nakakonsepto bilang isang tunay na Cebuano Festival, maihahambing sa dinagyang ng Iloilo at ati-atihan ng Aklan, na parehong nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Ang parada ay binubuo ng mga mag-aaral na nakasuot ang native Filipiniana costume, sumasayaw ng sinulog sa paghampas ng mga tambol. Noong 1981, may naganap na isang tunay na mahiwagang pangyayari. Ang Sinulog Parade ay nagningning sa buhay, hindi lamang binabalik ang mga Cebuano, kundi maging ang mga kinatawan mula sa iba't ibang probensya sa buong arkipelago. Ito ay isang pagdiriwang na tulad ng walang kapares na nagtali sa kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Wow. Ngunit ano nga ba ang nagtutukoy sa sinulog mula sa iba pang mga fiesta? Ito ba'y iyong tinatanong? Lahat ay tungkol sa sayaw. Isang kahangang-hangang pagpapakita ng ritmo at kilos na nagkukwento ng kwento ng ating bansa sa pagtanggap sa Kristiyanong pananampalataya. Ito ay isang pagdiriwang ng kasaysayan, ng tradisyon at ng matatag na espiritu ng mga Pilipino. Ngayon, bilisan natin ang oras at tukuyin ang dekada ng 2000 at simula ng 2010. At makikita natin na ang sinulog ay hindi nang walang mga hamon. Ang batas at kaayusan ay naging isang malaking issue habang ang lungsod ay nagiging buhay sa mga masasayang street party na kumikislap sa enerhiya sa bawat kanto. Ngunit sa kasaysayan ay may kaakibat ng mga gulo. That's more, like I said, that's more what I experienced when I was there. Kung saan ang ilang party goers ay minsan napapahamak o nagigising na lamang sa kalsada ng lungsod matapos ang kaunting labis ng kaligayahan. Noong 2016, kumilos ang mga otoridad na ipinagbawal ang mga street party sa buong ruta ng karusel ng Sinulog upang mapanatili ang kapayapaan at tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, mayroon ding kabaitan. Ang Devote City ay lumitaw bilang isang sagisag ng pagtanggap, nag-aalok ng pamansamantalang tuluyan sa mga ginagamit na shipping container para sa mga deboto na naglalakbay mula sa malalayong lugar. Matatagpuan malapit sa makasaysayang lugar tulad ng Cruz ni Magellan at ang Basilica del Santo Niño. Ito ay nagbibigay ng kanlungan para sa mga pagod na manlalakbay na naghahanap ng kapahingahan sa puso ng lungsod. So the next time you find yourself swaying to the beat of a Filipino dance, tandaan, hindi ka lamang sumasayaw. Binibit-bit mo ang isang pamana, pinaparangalan ang nakaraan habang tinatanggap ang hinaharap. At yan mga kaibigan ay isang bagay na tunay na espesyal. At yan na po ang dulo para sa araw na ito mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa napakagandang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga kwento at tradisyon. Wow. Y'all, that was so much to that. I had no idea that it was that involved and that it went back that far and it had so many miracles attached to it. As for the street parties that she said they banned in 2016, I guess they brought those back or allowed them to come back with provisions or something because, like I said, when I was there in 2023, that was the part that I was able to experience. That and the preparation. For days ahead of time, they had lined up strings above the street there in front of the condo where we were. And pretty much all day, every day, they had loudspeakers down at the bottom of the condo. And almost all day, every day, they were playing the wonderful music. And the one that will always stick with me is I Love Cebu. I love that song now because it got entrenched in my head during that time. I love Cebu. I
I love Cebu. So, yeah, guys, that was pretty interesting. What did you guys think? I know that my viewers are all over the world and they come from all over the place in the Philippines, but do people outside of Cebu, what do they know about the festival, and do they even go to Cebu to celebrate themselves? I'm curious to find out the different ways that people in the Philippines view the festival. I had a great time when I was there. I want to go back, like I said, with Christian when we do go back to the Philippines to visit friends and family. Well, that's going to be all I've got for you right now, and I appreciate every single last one of you. Salamat for going on this journey with me. Please like, subscribe, share, and make sure to comment. Tell me what you think of Sinulog. And also, there will be another video coming up, believe it or not, and I will be the one making it. So I'll see y'all then. Love each and every one of you.